Sinisi nga niya doon si Inday Sara, yung kampo ng mga Duterte. Lahat na lang si Inday. Si Inday Perme, yung pala insecure to the highest level, yung Lisa Tanas na ito. Pa-interview ka, ano ito? Damage control? Sabi niya, I was always kind to her. Bad shot na yan sa akin. Ano ka bangag? Mga kabayan, bumwelta na sa wakas ang numero 1 kalaban at bumabatikos kay First Lady Araneta Marcos na si Maharlika, ang kilala at sikat na vlogger na dating kaibigan ni Mrs. Araneta Marcos. Paano ngayon, Lisa, paano mo ngayon i-counter itong ebidensya na sinasabi mo na si Sas ay lumapit sa'yo, na ikaw ay abogado niya o abogado yung law firm mo sa kanyang mga kaso? Kasama ni Maharlika ang isa pang vlogger na si Sas Rogando Sasot na dati ring kaibigan ni Lisa Marcos. Ayon sa dalawa, puro kasinungalingan ang mga pahayag ni First Lady patungkol sa kanila matapos ang ginawang interview sa kanya ni Katunying. Hindi ka nila in-advise na itong mga sasabihin mong ito ay, Mamshi, wala po tayong ebidensya. Paano pag naglabas ng ebidensya si Maharlika, si Sas? Lagot na naman tayo, Mamshi. Anong gagawin natin? Ano nga, magpapa-interview ka na naman, Lisa, kay Anthony Taberna with dry hair and dry skin. Matatandaan na minsan ang nagkaroon ng issue at matinding bangayan si Anthony Taberna at Maharlika kung saan ay nauwi pa ito sa dimandahan. Kaya naman sa ginawang interview ni Taberna kay First Lady Araneta Marcos, hindi nila maiwasan na mapag-usapan ang mga issue kila Maharlika at Sas. Ano yung isang tawag mo lang, Lisa Marcos, nang hindi mo pinagmumukhang tanga yung sarili mo with your dry skin and dry hair and ugly personality? Talagang halos lahat ng sinabi niya doon ay kasinungalingan. Isa sa matinding issue at trending ngayon sa social media ay ang pahayag ni Lisa Marcos na bad shot na si BP Sara sa kanya at hindi na niya ito mapapatawad maliban na lang kung hihingi siya ng sorry. Bagay na inalmahan ng iba't ibang supporters ni BP Sara at maging ang ilang mga personalidad, partikular si Atty. Harry Roque na kilalang supporters ng mga Duterte. Wala pong obligasyon na magkawtaw sa inyo ang Vice President. Kayo po ang may obligasyon na respetuhin ang Vice President dahil napakalaking mandato pong binigay sa kanya ng taong bayan. Madam Ethel, Lisa, konting ano lang, hindi ho si BP Sara Duterte ang tumawag na bangag sa inyong asawa. Si Pangulong Duterte po. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Kahit yung lawyer ko, hindi makapaniwala na siya ay nagpa-interview at ibinagsak ng pinakabagsak sa Kumunoy yung kanyang sarili sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Di ba, Mamshi, na kung ikaw, alam mo, ikaw, Mrs. Araneta Marcos, abogada ka pa naman. Magsasalita-salita ka ng ganyan. Di sana, sinamahan mo na ng dokumento. Sinamahan mo na, ito finire niya yung abogado. Ito yung ganyan. Everything is there, Mrs. Araneta Marcos. Wala, the facts are not on your side, lying lady. Diba? The court documents are not on your side. My correspondences with the lawyer na galing sa law firm mo are not on your side. Alam mo kung ano lang nasa side mo, Mrs. Araneta Marcos? Number 1, amats mo. Number 2, mga dilawan na siguro nasa side mo na, no? Na hindi natin alam kung bakit alam mo, matindi kasi ang hugot nito ni Mrs. Araneta Marcos kung bakit gusto niya siyang mahalin siya ng mga dilaw. And I think it's for the future people, future tense. Mga sa susunod na panata, kung bakit bakit gustong-gusto niyang mawin ang pagmamahal ng mga dilaw. Dilawan. Okay? Yes, and number 3, Mrs. Araneta Marcos, sinungaling ka. Isa lang ang tumama sa sinabi mo. Dalawa actually, na pro bono yung service mo sa akin at nagkakilala tayo. The rest ng sinabi mo,
kasinungalingan, hindi ka mananalo dito, madam. Ay, hindi siya Sinasabi talaga ko sa'yo. mananalo. Kasi kapapakita lang natin ng mga Oo. exhibit natin, di ba? Sinungaling ka, mula ulo hanggang paa, mula sa cuticle ng iyong mula sa cuticle ng iyong paa, hanggang sa dulo ng iyong dry na buhok na dapat mo nang ipa-hot oil, madam. Madam Ethel Lisa, konting ano lang, hindi ho si VP Sara Duterte ang tumawag na bangag sa inyong asawa. Si Pangulong Duterte po. Kaya maintindihan natin kung si F. Elisa Marcos magagalit kay Pangulong Duterte. That is understandable, ika nga. Dahil masakit nga naman tawagin yung asawa mo ng bangag, di ba? Lalo na kung ito naku, kaya tuloy. The camera panned on her, tumatawa. So, syempre nakita ko, sabi ko, wow, man. I mean, masakit yan. Mali yata yan, di ba? Parang Ano sabi? Wow, man? Wow, man. Shala talaga ito si ano. If there is one thing na napatunayan natin ngayon, etong si Madam Lisa ay talaga nga namang alta sa syudad. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Nakaw? Kinabukasan Wala. Yung sinasabi ni Madam Lisa na pagkasabi ng presidenteng bangag, nagpandaw kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin, nag-focus yung camera kay VP Sara Duterte, tumawa. Ito ho yung video na lumabas sa lahat ng network kasi feed ho ito Feed ho ito na ibinigay sa lahat ng mga network. So, hindi totoo. Ilisin natin ha. protect you. Tapos gagawin mo yan. Ang tinutukoy na rally ng First Lady ay ang prayer rally noong... Wait. And then the camera panned on her, tumatawa. Then the camera pan on her. Ibig sabihin, pumaning. Gumaran. Pagtingin sa kanya, ang ingay nyo, nakalive ako. Tuloy. So, syempre nakita ko, sabi ko, wow, Nakita man. daw niya na nagpaning. Masakit yan. Mali yata yan, di ba? Parang you're getting sweldo from the government. You're getting sweldo from the government. Malupit talaga ito si Madam. You're getting sweldo from the government. You're supposed to be the alter ego. You're supposed to be the alter ego of the president. Naku, parang walang ganun sa konstitusyon Parang walang ganun sa konstitusyon. Ang nasa konstitusyon, ang alter ego ay yung mga sekretary. Although sekretary siya ng DepEd, still, hindi mo masasabing totaling alter ego kasi ang sinasabi niya alter ego is vice president, di ba? Pwede ba natin masabi alter? Siguro kasi tama. Sige, tama na siya. Kasi nga unity team sila Yung sabihin isa. Yun siguro yung tinutukoy ni Madam Lisa. Unity team kasi sila Ibig sabihin, sila ho ay nagsama sa isang slate. Kaya siguro sinasabi niyang parang alter ego. Sige. Point accepted. So, kinuwento ko naman na sa inyo na sinasabi ng hayop na to na Duterte is subaduy. Kaya sinasabi niya ang mga Duterte ay subaduy kasi mga Bisaya. Akala mo hindi from Bisaya tong gagang ito di ba? Akala mo hindi Bisaya. Nakarating lang ng Amerika dun sa Pusalig sa New York, ang taong hindi nakakatulog ng kumpleto, nakatulad niya, din siya nakakatulog sa kabibilang ng nakaw ng kaba ng bayan Kaya ganyan ang resulta. Kahit nakawin, kaya sabi ko sa'yo, kahit nakawin mo lahat ng pera ng bayan, ang mukha mo, ang feslabo mo, ang feslak mo, kordoroy na kordoroy at bangag na bangag. So during that time, yung hinayupa ka, alam nyo, ikakwento ko lang kung paano kami nagkakilala. 2017,
nung pumunta ako, nung inibitahan ko ni Senator Amy sa Lawag nung kinasal ang kanyang anak na si Michael, alam ko lang may nag-i-exist na asawa si Marcos Jr. but I don't know you, Corduroy. Hindi ko talaga kilala yung Corduroy. Yung sabi niya, oh hi Maharlika, thank you for coming in Lawag. Oh thank you. Thank you darling for supporting Bong. Have you met Bong na? Come on. Gaganon ka pang alpotera ka. Remember that? Ngayon, eto. Ayun na nga, during the campaign, nag-uusap-usap kami kasi syempre tumatawa. Yung lalo pag bangag yung mga yan, tumatawag yan, ang hinayupak na yan, or nagtitext pag gusto nilang pa-interviewin si Kuting. Ngayon mga kababayan, may mga pagkakataon na nagchika boom kami. Kasi diba may mga survey, so nagkukwentuhan kami, natatakbo ba si Inday? Kasi syempre ako talaga, budol na budol, talagang, ayaw ko si Inday nung time na yun, kasi nga sabi ko, bata pa si Inday, ganyan, si Kuting na lang muna, kasi pagpatuloy yung nasimula ng tatay ng Chuba-Chuchu, mga ganon. So during that time, ngayon sinasabi namin, yung sa conversation, sa lahat ng platform meron kami, WhatsApp, Viber, at kung saan, hanggang sa tumatawag nga siya kapag bangag siya. May mga pagkakataon na sinasabi ko sa kanya, actually hindi lang naman ako na what if kung si Inday ang tumakbo kasi mataas sa survey si Inday. Ano sabi mo? It must be Bong, not Sarah. Ayaw niya talaga. It's not be Bong as president, not Sarah. Sobrang nasistress ka everyday kay Inday Sara kasi insecure kang naligaw ang text mo kay Inday Sara. And I don't think Inday Sara will speak up about this. Alam niyo ba kung anong tinext niya? Okay, sabihin ko sa inyo. Eto na. So, nung nasa Shangri-La kami, chikahan kami, gano'n, about kasi panalo na si Kuting noon Tapos, dun sa conversation namin, nung gabi yon, okay, ang pinag-usapan namin, na naligaw ang text mo. Nung time na yun, hindi ko pa alam kasi ayaw pa sabihin sa akin ng informante ko. Basta naligaw ang text ni Lisa Tanas kay Inday Sara kasi nung time na nagtitext siya, bangag na bangag ka. At ilang beses naliligaw mo ang text sa akin. Yung text mo kay Pebbles, naligaw sa akin. Yung mga text mo para sa intended sa ibang tao na pupunta sa akin, pupunta kay La Pebbles. So, in-screenshot mo ang picture ni Inday Sara na nagkakasiyahan sila ng kanyang mga kapatid. Yung may event, may party. So, nakita mo yung magandang alindog ni Inday Sara. Dahil insecure ka to the highest level. In-screenshot mo ng bonggang-bongga, tapos ang sabi mo doon, I don't know kung kaninong papunta yon. Mayroong basta hindi papunta kay Inday. Naligaw nga kay Inday Ang sabi ng Brua, she thinks she's pretty, I hate her. O, diba? Yun na yung nanalo si Kuting. She thinks she's pretty, so may kachika-bumbum siguro na in-screenshot niya yung mukha ni Inday together with her siblings, with Buena Familia, at isisend niya dapat isisend niya dapat kay So, naligaw po yun kay Inday. Diba kinuwento ko na sa inyo yon 2022 pa lang. Nung kinuwento ko sa inyo, hindi ko pa alam kung anong laman ng message. So, finally, nalaman natin na yung pala, inggit na inggit sa beauty ni Inday. Nung April, nung sinita ko tong hinayupak na ito dahil doon sa ticket na supposedly dalawa yung ticket ko sa meeting di Avance kasi may nagpolitika. Then also, nung time na yon, syempre nagsumbong-sumbong ako sa kanya, okay? Na sinabi ko ngayon pa lang, sabi ko, napapaligiran na kayo ng ahas, nasa message yun, di ba? Pinakita ko na ilang beses yun. Ang sinisi nga niya doon si Inday Sara, yung kampo ng mga Duterte. Lahat na lang si Inday. Si Inday Perme, yung pala insecure to the highest level, yung Lisa Tanas na ito, na nagsalita ngayon, teaser daw nila. Ang sabi niya, I was doon sa video ni Taerna. Okay, we'll talk about the video ni Taerna na may papalabas silang video interview. But pa-interview ka, ano ito? Damage control? Sabi niya, I was always kind to her. Bad shot na yan sa akin. Ano ka bangag? Sabi niya, I was always kind to her. Never ka naging kind kay Liz, kaya Sarah. Sabi niya, bad shot na yan sa akin. Sabi niya, for me, my husband will do everything to protect you. So, you run together. Sama-sama tayong babangon muli. Una, sabi mo, I was always kind to her. Si Glenn Chong, si Vic Rodriguez, napakabait sa inyo, gratis, libreng. Anong ginawa mo? Sinungaling ka, hindi ka mabait. Kung kaya mo ipakidnap ang minor de edad na tumatangis, umiiyak, na sumisigaw, na ang sabi ng bata, Mommy, don't leave me, don't leave me. Narinig ko kanina, mga palangga. Mamaya na yon. Sige. Ano sabi
sabi mo, I was always kind to her. Never ka naging kind. Sabi mo, for me, my husband will do everything to protect you. Hindi mo protektahan si Sarah. Nung sinira nyo, nagbayad kayo ng mga dugyot gamit ang pera ng bayan sa confidential fund na 125 million. Alam mo kung sino naapektuhan? Hindi si Inday Sara. Yung pondo na yon na dapat matanggap ng mga taga Davao, ng mga may sakit, ng mga tinutulungan ni Inday Sara, na antala dahil sa kababuyan, nag-give up na si Inday Sara, di ba? O sige, wala nang confidential fund para masiyahan kayo. Pero ang panalo nyo sa loto, bilyon-bilyon na loan better, namamayagpag kang iho di punggol ka. Antayin pa ba natin, iparinig natin ang mga audio sa inyo kung paano tumatangis ang bata dahil pinadukot ni Lisa? Pero may tamang panahon dyan.